TV Maria, umaakay sa kaganapan ng buhay. Welcome to our program, Eye on IEC. Ako po si Father Lino Nicasio, SVD. At ako naman po si Father Hans Magdurulang. Mga kapatid, mga kapanalig, tayo po ay nagsasama-sama ulit para talakayin ang nagaganap na 51st International Eucharistic Congress sa Cebu. Father Lino and mga kapanalig, tayo po ay nasa ika-6 na araw na po ng pagtitipon na ito na ginaganap natin sa Cebu. At talaga naman pong walang patid ang pagbuhos ng biyaya sa ating mga Pilipino dahil po sa ginaganap na Congress na ito. Ay, damang-dama ang biyaya ng Panginoon. Praise the Lord. Tama ka, Father Hans. Kaya lang, naku, sayang, hindi natin makakasama ngayon si Dr. Gaines. Pero hindi bali, Father, makakasama rin natin siya sa mga susunod na araw. At siguradong nanonood siya sa atin ngayon sa coverage ng Eye on IEC. Hello, Dr. Yes, hi, Doktora. See you. See you. No? See you soon. Pero kahit na wala si Doktora, alam ko sumusubaybay siya. Kaya, Father, punta na tayo, mag-recap na po tayo, kagaya ng mga ginagawa natin ng mga nagdaang araw. Father, ano po ba ang mga naganap sa araw na ito? As usual, mga kapatid, Father Hans, sinimulan ang activities sa pamamagitan ng spiritual event. Ito nga yung morning prayers na ang namuno naman ay si Most Reverend Reynaldo Evangelista. Itong si Bishop Ray Evangelista, siya ngayon ang kasalukuyang obispo ng Diocese ng Imus. Siya yung pumalit sa nabakanting posisyon na ngayon ay Archbishop ng Manila, His Eminence Cardinal Luis Antonio Cardinal Tagle. Galing po siya ng Buwak, Marinduque. Nagtaga doon po ang aking daddy. Siya ang aking kaibigan. Tuloy natin, Father. Ang pagkatapos naman ng morning prayers, Father, ay sumunod agad yung usual na catechesis o pangangaral, pagtuturo, na ito po ay catechesis talaga ni His Eminence John Cardinal Onayecan. Pero sa pagkakataong ito, itong si John Cardinal Onayecan na co-moderator of Religious for Peace. So, ang nagbigay ay walang iba kung hindi si sino nga yung nagbigay, Father? Pero kasi hindi siya makadalo sa actual event na ito, kaya meron siyang pinadala na Archbishop din. Malalaman natin niya mamaya. Ang kanya naging paksa ay napakaganda, Father. The Eucharist, Dialogue with the Poor and the Suffering. Naku, parang very interesting yan. No? Dialogue with the poor and the suffering. Yes. Parang napapanahon. No? Hindi lang naman sa atin mga Pilipino, sa buong mundo yan. Kaya for sure, talagang interested tayong lahat na malaman kung ano ba yung nilalaman ng kanyang catechesis, ng topic na ito ni Cardinal Onayecan. Pero Father, yan po ay mamaya-maya natin pag-uusapan yan. Siyempre, pagkatapos po ng catechesis ni Cardinal, lagi po ito, meron laging patotoo. May sumusunod lagi na testimony, pagbibigay ng patotoo. And this time, mga kapanalig, isa pong kababayan natin. Siya po ay isang Pinay. Siya po ang magbabahagi mamaya. Isa po siyang volunteer worker ng Dilaab Foundation. At ang pangalan po niya ay si Miss Maria Georgina Cogtas. Alam mo, Father, kung bakit interesting ang kanyang Father Hans? Mga kapanalig. Ito patikim pa lang po, patikim pa lang. Siya po ay dating scavenger. Sa Tagalog yan kung di ako nagkakamali, yan ay namamasura o nagbabasura. Nagkakalkal ng basura. Pero ngayon kasi may bago ng termino nangangalakal. Di ba dati pag sinabing nangangalakal, talagang sa mga negosyante. Pero this time, iba ang kinakalakal ng mga kapatid nating mas
mahihirap pa. Basura ang kinakalakal nila. At siya ay ganitong ginagawa. Yes. Aba. Kung ano ang nangyari sa Oo. buhay niya at kung ano na siya ngayon, yan ay pag-uusapan natin. Maya-maya lamang po yan. Ako, Father Lino and mga kapatid, mamaya-maya. Yung kanyang kapupulot Oo. as a scavenger ay kapupulutan natin ng aral. Wow, talagang merong pag-asa sa basura. Talaga naman. Father Hans, talaga. Napakaganda ng mga hugot natin ngayong araw na ito. Oo. At then, Father Hans at mga kapatid, nagtapos ang morning session sa ika-6 na araw sa isa na namang uling catechesis. Kasi ito ngang International Eucharistic Congress, in addition to highlighting the Eucharist in the Mass and adoration, ay jam-packed. Ika nga, Punong-puno. kung sandwich, talagang puno-puno ng palaman. Wow, Oo. sulit ka. Sulit ka. Oo, at ang catechesis na sumunod ay mula naman sa kanyang kabunyian, another cardinal, Oo. mga heavyweight na si Oswald Cardinal Gracias ng India. Oo. Na ang tema ay The Eucharist in the Church's Dialogue with Religions. Ibig sabihin, with other religions. Father, siya yung wala. Oo. Siya yung wala, Father. Hindi si Cardinal, kanina. Kaya, Ano, kaya Father Hans, itong talk na ito o catechesis na ito, ang nagbahagi in the name of Cardinal Gracias ay walang iba kung hindi si Archbishop Dominic Jala. Oo. Ito pong si Archbishop Dominic Jala ay Archbishop ng Shillong Archdiocese sa India rin. Tapos kanina po, Father, yung binanggit mo na si Cardinal Onayekan, siya po ay from Nigeria. Siya yung nagsalita talaga kanina, no? Kasi naman talagang punong-puno, sigsig, Father. Medyo nagkakalituan na rin tayo doon sa mga nagbibigay ng talk, di ba? At saka lubos tayo nagpapasalamat sa kanila kay Cardinal Onayekan. At bagamat hindi nakarating si Cardinal Gracias, nagpapasalamat din tayo sa kanya. Siyempre, pero siyempre magpasalamat tayo sa humalili sa kanya. Oo, na walang iba. Si Archbishop Dominic Jala, Archbishop of Shillong Archdiocese sa India. Naman kasi kaya po tayo nagkakalituan dito dahil umaga pa lang yan. Father, umaga pa lang, jump-pack talaga. Sunod-sunod. Nagkalito-lituan na tayo, pati pangalan natin magkakapalit na siguro, Father, di ba? At saka, pero, umaga pa lang yun, mga kapanalig. Mga kardinal pa naman. Yes, dahil po pagdating ng hapon, kani-kanina lang po syempre, hindi rin nawawala yan. Talk, and then patotoo, meron pa rin press conference. No? At yan po, tinapos ang press conference na yan sa pamamagitan, of course, mga kapanalig, ng isang banal na misa. Araw-araw, doon sa sentro ang mga talakayan natin. Kasi parang mababaliwala yung mga sasabihin ng mga speakers, mababaliwala ang mga testimonies kung wala rin ang banal na misa. Kasi yun ang sentro at summit ng buhay natin sa simbahan at itong International Eucharistic Congress. Tama. Hindi naman ito tungkol talaga sa speaker. Hindi ito tungkol sa sharer. Hindi. Tayo po ay babalik pa rin sa sentro, kay Kristo. No? Ayun, Kaya yan pong misang yan ay dinaos sa Cebu Capitol Building at yan po ay sinundan din ng isang banal na prosesyon. Ay, napakaganda ng prosesyon. Papunta po sila mula sa Capitol Building, Cebu Capitol Building. Ilang kilometro? Papunta po ng Plaza Independencia, sabi nila 2 kilometro daw po. Kaya 1 oras daw ine-expect. Sa mga sandaling ito, mga kapanalig, Father, mga nakakakalahating oras na sila. Ay, sa dami ba naman ng mga mananampalataya? Kitang-kita kanina, Father, di ba? Punong-puno yung kalsadang dinaanan. At napakaganda kasi nakikita talaga yung communion of different delegates from iba't ibang bansa nagkakaisa sa Eucharistia. Ang ganda kanina, no? Mga kapanalig, kita mo, yung mga iba-ibang bandila. No? Iba-ibang bandilang hawak nila. Para bang they are really bringing, no? Dinadala nila yung kanilang bansa kay Kristo. At yung prosesyon nangyayari, Father, on air yan. Ganun. Kaya tuloy-tuloy yung prosesyon. Ay, di lalo na, Father, pagka dumilim na, it will be a sea of candles. Dagat ng kandila. Dala-dala nila ang Blessed Sacrament. Ay, nakakakilabot, Father. Tapos may background music pa kumakanta, no? Talagang siguro blessed na blessed yung mga kapatid natin sa Cebu. Pero sana, kahit na nasa bahay tayo, maramdaman pa rin natin ang blessing ng nagaganap na prosesyon. Kita mo naman yan, Father. Ito lang ang mga activities, pero sabi mo nga, napaka laman, napaka punong-puno
At Kasi wag nating kalilimutan yung tema. Opo, Christ in you, our hope of glory. At masasabi natin mga kapatid, namnam na namnam ang tema natin ngayon sa ika-6 na araw kasi cumulative ito padagdag ng padagdag, padagdag ng padagdag sa International Eucharistic Congress. At yan nga ang ating babalikan, naging focus ni Cardinal Onayecan ang pag-uusapan natin mamaya. Yung tema. Yung tema. No? Dapat kabisado na natin dahil 6 day na yan mga kapanalig Di ba? Di ba, Father? 6 days na. Parang kailan lamang. Oo. Dapat kabisado na natin yan. Kabisado mo na, Father. And we are part of church history. Pero ngayon, hindi lang natin dapat kabisado. Pagbalik po natin, Father, iintindihin natin mabuti. Ay, diba, Father? I-share natin yan. At humihingi tayo ng tulong sa ating Panginoon Diyos na patuloy ang magandang panahon, patuloy ang pagdagsa ng mga nananampalataya. Yes. At ang sentro nito, gaya ng sinabi mo paulit-ulit, Father Hans, ay ang banal na Eucharistia. Yes. Father. Oo. Kaya nga, huwag kayong mag-alala mga kapatid at muli tayo magbabalik. Magbabalik tayo sa ating programang Eye on IEC. Nagbabalik po tayo sa ating programang Eye on IEC. Father Hans. Ayan, ako, Father, Alam ko po, iniwanan natin sila, mga kapanalig. Sabi natin, tatalakayin natin ngayon ang talk ni Cardinal Onayecan. Di ba po, Father? Pero mga kapanalig, Father, para po sa inyong kaalaman, espesyal ang araw na ito kay Cardinal. Bakit? Di ba? Dahil po sa araw na ito, mga kapanalig, mga kababayan ko, ngayon po ang kaarawan ng mahal nating Cardinal Onayecan. Talaga? Talaga naman dito siya nag-celebrate ng kanyang birthday. Kaya, Father, mga kapanalig, mula po dito sa TV Maria at mula sa ating lahat dito sa Pilipinas, binabati po natin ng isang happy birthday, Cardinal Onayecan. Diba? Ang ganda naman, kanina po, Father, binigyan siya ng cake. Tapos meron pang tatlong kumanta para sa kanya. Tayo mga Pilipino, alam mo naman, very generous and very sweet. Nag-alay ng kanta para sa kanya. At balita ko po yung nagbigay ng testimony ay nagbigay din ng regalo sa kanya. Si Miss Georgina. Nagbigay ng caricature yan. Cogtas. Cogtas. Kaya happy birthday po, Cardinal. Tuloy na po tayo, no? Okay. Tuloy na tayo, Father. Father Hans, marami tayong pag-uusapan. Marami. Ito punong-puno. Punong-puno. Ngayon, simulan mo, Father. Ako pala magsisimula. Oo. Ako po, ang unang bahagi po ng talk ni Cardinal Onayecan ay walang iba, kundi nga kanina ang sasabi namin ni Father Lino na sana kabisado na natin, but this time hindi lang kakabisaduhin, uunawain. Sabay-sabay natin sasabihin. Christ in you, our hope of glory. Yan po ang tema ng IEC. At yun ang unang bahagi ng talk ni Cardinal Onayecan. No, ang sabi niya, ito po yung ilan sa mga mahahalagang punto ng kanyang talk about the theme. He dwells on us, we are united with Him. Yeah, ang ganda nito, He dwells in us. We are united with Him. Kasi nga naman, di ba, sinabi niya sa Last Supper, remain in me and I will remain in you. If you remain in me and I remain in you, you will bear much fruit. Wow. So, para bang kung wala siya, hindi tayo mamumunga. Paano tayo? Tama. Okay. Yung pangalawa niya sinabi po, Father, ito mahalaga ito, itong mga kapanalig. If we are one with Him, then we should be one with another. Be one with another, that we may be one. With one another. With one another, yan. Kasi nga, kung tayo lahat ay konektado kay Kristo, may connection din tayo sa isa't isa. Tama. One bread, di ba? Kinakanta natin, one bread, one body. Diba? Para bang, kung tayo ay nakikiisa kay Kristo, makikita yan sa pagiging
isa rin natin sa bawat isa. Ang tongue twister, Communion. no? Kaya Communion. nga, ang tawag natin, Holy Communion with Christ, but communion, togetherness with one another. Wow. Kasi iisa ang tinatanggap natin, si Kristo. Tama. Oo. Yan ay pangalawang punto niya. Yes, no? oo. Pangatlong punto niya po, Father, mga kapanalig, through the Eucharist, Christ is present in the whole world. Di po ba? Kasi nga po kapag tayo po ay nagdiriwang ng banal na misa, iisa lamang po. No? Iisa lamang, pareho ng banal na misa ang isineselebrate sa buong mundo. Tama po ba, Father? Correct Sa ka iba't dyan. ibang panig. No? Isa lamang, isang sakramento, isang diwa, doon tayo pinagkakaisa-isa eh. Kaya po habang nagmimisa tayo dito, nagiging kaisa rin tayo ng Buong mundo. mundo. Sapagkat sa buong mundo, anumang oras, iba-iba ang time zone, ika nga, may misang inaalay. Wow. So Christ is adored, Christ is glorified, at bawat bansa, ika nga, sama-samang nag-aalay ng banal na Eucharistia. The union, the unity. Yes. oo. Unity in the church. Kahit saan ka pumunta. Magkakaiba, kahapon pinag-usapan niya, no, yung time dimension, place, language, pinagkakaisa tayo ng misa. Culture, di ba? Oo, at saka napakaganda kasi kailangan ng mundo ang presensya ni Kristo. Tama. Lalo na po sa panahon natin ngayon. Ay, sa hirap ng panahon. Kaya nga sabi po ni Cardinal, malaki po ang pananagutan ng simbahan. Ito po yung kanyang pang-apat na punto, no? Father. Because sabi niya, the church should be a model. And as instrument, it is truly the church that Christ is working on us. It is really in the church that Christ is working on us. Alam mo bakit, Father? Bakit po? Kasi dun din sa Last Supper, sinabi ng Panginoon, just as the Father sent me, so I send you. So, tayo ngayon ang instrumento. Kung paano si Kristo nung kanyang kapanahunan ay naging direct instrument ng ating kaligtasan, ng ating mabuting balita, ngayon naman iniatas na sa atin ngayon. Tayo magpapatuloy yan. Tayo nagpapatuloy. At tandaan natin mga kapanalig, no, Father, gusto ko lang pong ulit-ulitin lagi na pag sinabing church, kung para po sa ating mga kapanalig din, no, huwag natin isipin na church ay binubuo lamang po ng mga obispo, pare, reliyoso. Ito pong church na tinatawag dito na dapat ay maging modelo, instrumento, ay ang bawat isa sa ating, ang bawat binyagan na nakikiisa sa misyon ni Kristo. Napakaganda naman, Father. Naalala ko noon na, I hope I get it right. Parang may nagtanong kay Cardinal Newman, na blessed na ngayon sabi niya. May nagtanong yata sa kanya, what do you think of the laity? Kung hindi man si Cardinal Newman, one of the hierarchy sa England, what do you think of the laity? Ang sagot sa kanya, parang kung gaano ka-importante ang lay people. Laiko, mga laiko. Ang sabi nung, kung sino man yung cardinal, sabi niya, kung wala sila, wala tayo dito. Kasi tayo ay tagapaglingkod sa mga kapatid sa pananampalataya. At minsan din tayong naging laiko. Yes. Di ba, Father? Doon naman po tayo nagsimula. Di po ba mga kapatid? Mula sa buhay laiko, no, tinawag, pinili ng Diyos ang mga kagaya nating pari. Kaya paulit, merong isang nagkatekesis yata o nag-sharing about si Radcliffe, Timothy Radcliffe, na the priesthood of the laity. Lahat ay kaparian. Naalala ko po yan. Sinabi niya na we all share in the priesthood of Christ. Correct ka dyan. All of us baptized are in the priesthood. Kaya lang tayo ay ministerial. Ang priesthood natin ay paglilingkod. Ayun. Patungo sa paglilingkod. Abang lingkod. Diba? Talaga naman. May ganun ka pa talaga, Father. Kailangan talaga may action talaga, Father, ha? Lubos na gumagala. Wow, banal na banal. Paglingkuran po ninyo. Nako. Ang inyong, di ba? Ang inyong abang lingkod. Kaya ituloy natin ang sinabi ni Cardinal dahil marami pa po tayong pwedeng ipaglingkod sa mga nakikinig sa atin at nanonood. Correct ka dyan. Meron po siyang 3 dimensions na binanggit. Ano ba ibig sabihin ng dimensions, Father Hans? Ano ba yung mga
mukha ba yan, Father? Pananaw. Pananaw. Oo. Dimension. Oo. Tatlong pananaw tungkol sa Eucharistia. Three dimensions of the Eucharist. Oo. Ang una po dito ay yung tinawag niyang Eucharist as real presence. Ay, napakahalaga niyan, Father Hans. Mamaya talakayin natin yan, Father. Ang pangalawa po ay Eucharist as sacrifice. Oo, isa pa rin yan. Yes. Oo. At ang pangatlo po at panghuli ay Eucharist as communion. Ulitin ko po Eucharist as real presence, Eucharist as sacrifice, and Eucharist as communion. Ngayon, isa-isay natin. Father, napaka-interesting ng tatlong ito. Mga kapanalig, unahin po natin. Eucharist as real presence. Father, nung Martes po, ako po ay wala, no? Wala po ako nung Martes. Pero alam ko po pinag-usapan nyo ito. Medyo maikli, no? Sa isang maikling paraan pagpapaliwanag. I-review nyo nga po kami nung sinabi nyo po. O di misa ito. Opo. O di consecration na. Opo. O di hawak ng pare yung ostya. Opo. Tapos, wiwikain niya ang mga banal na salita ni Kristo na winika ni Kristo noong huling hapunan. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At that very moment, yung ostya na yon na tinapay ay hindi na tinapay kundi naging tunay, real, guaranteed, genuine katawan ni Kristo. Gayun din ang nangyayari sa kalis na may alak sa pamamagitan ng kunin ninyo ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. As soon as the words of consecration are said, yon ay nagiging tunay na dugo ni Kristo. May kaibahan. Sa ibang mga kapatid na Kristiyano, sa kanila, this bread, this wine, symbolizes. Isinasalarawan lamang. So, hindi talaga. Pero sa atin, it's real presence. Yung totoo. Totoo. Hindi lamang ito simbolo. Hindi. Yan po, no? Yan, maliwanag po yan. Yan ang pananaw. Unang pananaw po ni Cardinal tungkol sa Eucharistia. Ang real presence. So, hindi tayo nananalangin sa tinapay kung hindi sa katawan, sa buhay. Si Kristo mismo yon. Yan. Si Kristo mismo yon. Yan po ang real presence. Napaka-short pero napaka-klaro. Tama po ba, no? Pangalawa po, mga kapanalig, no? Ang pangalawang dimension na binabi niya ay Eucharist as sacrifice. No? Ito, nung diniscuss po ito ni Cardinal kanina, sabi niya, whatever we do, we must give reverence to the Holy Eucharist. As a sacrifice. As a sacrifice. Alam mo kanina, Father, binanggit natin yung Paschal Lamb. Yung Paschal Lamb, yun ang tupa na obligado ang mga Israelita na mag-alay nun. Feast of the Passover. Opo, tama. Yung pinapatay yung lamb o tupa. Inaalay. Sinasakripisyo. Oo. Ngayon, inako ni Kristo yung pagiging tupa, ika nga. Ako ngayon ang Lamb of God. Kaya sinabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God. So, siya ngayon, si Kristo, ang Lamb of God na ika nga, iaalay naman. At ito'y nagaganap din sa banal na misa. Kasi sinabi ni Jesus, this is my body. Sa Last Supper. Last Supper. Given up for you. Given up as a sacrifice. Inalay ni Kristo, no? Sabi nga natin, diba, ang pag-aalay ay isang tanda ng sakripisyo. So, yan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa huling hapunan, inialay niya ang kanyang sarili. Sabi niyo nga po, bilang tupa, bilang Lamb of God, no? At saka, breaking of the bread, ibig sabihin, yun ang sacrifice ni Kristo. To be broken up for our salvation. At yun ang hamon din sa atin, no? Yes. Na tayo rin, matuto rin tayong magsakripisyo, gumawa ng mga sakripisyo sa buhay natin. In other words, na tayo matutong mag-alay din ng sarili. Pangalawa po yung dimension. At ang panghuling dimension, mga kapanalig, ay yung tinatawag niyang Eucharist as communion. Father, meron po yan Old Testament na, meron po yan galing sa imahen, sa lumang tipan, no? Yung tinatawag nilang manna at Lamb of God. Paano ba natin i-reconcile yung Father? O ano yung connection ng manna at Lamb of God? Kasi nung unang panahon, nagreklamo ito mga Israelita. Wala kami makain sa desierto, wala kami makain sa desierto. Mamamatay kami dito. Ano pa naman ito? Ganyan talaga sila magreklamo. Wala tayong mapapala. At sabi ni Moises, Lord, paano ito mga reklamador na ito? Sabi ng Lord, huwag ka mag-alala, magpapadala ako ng pagkain. Ito yung manna. So araw-araw
araw-araw, provided sila ng pagkain, ginagawa nilang tinapay. By ni Lord, ha? By Yes. ni Lord. So ngayon, ang mana natin ngayon Aha. ay ang Eucharist. Because the Eucharist becomes our daily food for everlasting life. Yeah. Yung Paschal Lamb naman, napaliwanag na natin yan kanina. Yun ang tupa na inaalay as a sacrifice. Si Jesus ngayon, ang Paschal Lamb na inaalay tuwing banal na misa. At ito po ay para sa lahat. Para sa lahat. Inialay ni Kristo ang kanyang sarili para sa lahat. Kita niyo na po, napakaganda. 3 dimensions lang po yan, mga kapatid. Ano? Kaya mamaya-maya po ay itutuloy natin ang lumalalim at mas nagiging interesting na talakayan na ito. Kaya mga kapanalig, huwag po kayong aalis dyan. Dahil kami po dito ni Father Lino ay magbabalik sa programa nating Eye on IEC. Nagbabalik po tayo dito sa aming programang Eye on IEC. Naku, Father Hans, siksik, liglig, umaapaw ang mga aral Excited sa excited IEC. ka, Father. Ay, sobra. Damang-dama ko na. Sobra. Ang energy mo, Father, tumaas ang tumaas. Okay lang. Huwag lang blood pressure. Blood pressure ang tataas. Dapat energy lang. Oo nga. Kasi nga naman yung unang bahagi pa lang siksik na. 3 dimensions. Oh, yung pinag-usapan natin Opo, kanina. Father, no? Siyempre, Eucharist as yung real presence, Eucharist as sacrifice, And Eucharist as communion. Oo. Eh, yung huling pangalawang bahagi, Ay, Father. alam mo, Father Hans, siguro maganda pag-usapan natin yung last part ng talk o sharing ni Cardinal John. Naalala mo ba yon yung last part? Opo, Father. Oo. Siyempre, Father, bago siyempre yung kanyang pagpapasalamat, siyempre, naku, di ba? No? talaga. Ito yung talagang sobrang ipinagpasalamat sa kanya kasi marami nakarelate dito, Father. Oh, ano nga yung, Father? Para malaman ng ating mga... Ito po yung tinatawag niyang dialogue with the poor. Dialogue with the poor. At ito po ay hinatin niya sa dalawang bahagi. Dalawang aspeto rin ng kanyang dialogue with the poor. Kanina, tungkol sa tema natin, Christ in you, our hope of glory. Ngayon naman, dialogue with the poor and suffering. Naku, tama. Dalawang bahagi, po, hinatin niya po sa dalawang aspeto. Ano yung una? Sige, Father. Material poverty. Naku, ayan. Oo. Pangalawa po, spiritual poverty. Kaya maganda pong himay-himay natin, no? Pag nilayan natin yung mga sinabi niya, and at the same time, tingnan natin sa buhay natin ngayon. Di ba, Father, no? Ano bang sinasabi rin ng Eucharistia sa kahirapan ng kawalan ng mga material na bagay at kahirapan sa spiritualidad? Simulan natin dun sa material poverty. Alam mo ba, Father Hans, na sa mga kapanahunan natin ngayon, ay bagamat halimbawa dito sa atin, ano, na umaangat daw ang ekonomiya, pero kitang-kita naman natin na merong napakalaki ng agwat o gap between the rich and the poor. So po yung pagitan ng mali, hindi natin maitatanggi po yun, Father, mga kapanalig, no? Yung makikitang-kita po yun na sa araw-araw, na pamumuhay, kahit sa loob ng simbahan, makikita naman natin yan. Di ba, Father? Ano po masasabi natin dyan na sa mukha ng pagkakaiba-iba ng mga taong sabihin na nating pinagpala sa material na biyaya at sa mga kapatid nating sadyang, kaya nga ang tawag, kapos palad. Kinapos lang. Hindi naman walang-wala. Kinapos lang. Magkaiba yun, di ba, Tulad Father? nung nagbigay ng testimony kanina. Palagi ko, ang kinakain lang niya, galing doon sa nai-scavenge niya sa mga basura ng pagkain. Mamaya, Father, pag-usapan natin yun eh. Oo. Pero sa ito pong sinabi niya, parang introduction na rin doon sa talagang may kaugnayan sa magbibigay ng patotoo mamaya, Father. Pero kung titignan natin, Father, no? Ano ba yung mga masasabi natin, Father, na relasyon din, no, ng Eucharistia sa tinatawag nating material poverty, Father? Ano ba ang pag-asa? Ano ba yung lakas na makukuha ng mga kapatid natin na materially poor mula sa Eucharistia? Una, alam natin na si Kristo, nung nagkatawang tao, chose to be poor. So, ang unang makukuha natin dito is Christ identifies Himself with the poor. Si Kristo, ano ba yung identifies Himself, Father Hans? Kasi identity yung Pakikiisa. pagkatao, no? Naging nakiisa. Tama. Ang pakikiisa niya sa mamahihirap. Naging tulad siya
ng mahihirap. Alam mo nga, naalala ko doon sa Fiddler on the Roof, musical yon. Opo. Ang sabi nung yung bida doon, sabi niya, Lord, you must love the poor very much because you made so many of them. Oo, tinan mo. So, Christ became poor. Apple of the eye. Apple of the eye. Kasi di ba nga po, sabi nga po sa bagong timpati na though He was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. Nung seminarista po kami, talagang pinakabisado sa amin yan. But humbled Himself. Yes. Obediently humbled Himself. And then, He took the on. form of a slave. Being born in the likeness of man. Para yung karamihan. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Yes. Para ma-attract sa Kanya. Ako mahirap din. Nauunawaan ko kayo. Kaya, come to me. Let's have communion with one another. Talagang pinili niya, talagang tinawag niya rin yung mga, alam naman ng Panginoon no? Kaya nga po siya dumating dito para iligtas din ang mga mahihirap. Pero mamaya pag-usapan natin na pag sabi mahihirap, hindi lang po yung mga materially poor. Correct. Diba? At gustong idagdag yan, dun sa inauguration ng Panginoon sa Nazareth, sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to give good news to the poor. Magbigay ng mabuting balita sa mga mahihirap. Pero tama ka, Father. Hindi porke ang salitang poor o mahirap ay yung sa materially poor lang. Diba? Oo, kasi meron ding tinatawag na spiritual poverty. Ayun. Yan yung pangalawa po natin na lakay ni Cardinal John kanina. Well, hindi lang yung material, pero balikan lang natin ng konti yung material poverty, Father, no? Sabi nyo nga po, mga kapanali, kitang-kita naman po yan. Kaya lang po, wag po natin na balikan natin yung kahapon din, yung turo ni Cardinal Tagle. Di ba sabi niya po na iwasan natin yung magsayang. Magsayang ng mga biyaya na meron tayo. Just like for example, yung pagkain, no? Throw away. Ano ba yung mga sinasayang natin ng mga gamit, no? Isipin natin, marami tayong mga kapatid na sadyang salat, no? Salat sa mga material na bagay. Hindi naman kinakailangan mamahalin o malaki o marami. Pero yung tamang tutulugan lang, makakain lang, salat. Spiritually poor. Halimbawa, di ba sinabi ni Jesus, what does it profit a man if he gains the whole world, materially rich, but at the loss of his soul? Punta na po tayo sa spiritual poverty. Correct. Kasi simula po yan ang sinabi ni Father Lino kanina. Sabi ni Cardinal John, this means lack of spiritual peace. Kawalan daw po ng kapayapaan. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Ibinigay mo na yung ika nga, sa halip na kapayapaan ang hinahanap mo money, hinahanap mo gadgets, hinahanap mo material things, na sa isip ng taong ganyan, ito ang magbibigay sa akin ng fulfillment. Hindi naman Kaya ito yung kapayapaan. Ano ba yung mga, kanina sabi natin, mga salat saan? Mga kapos saan? Hindi lang sa material na bagay. Marami tayong mga kapatid ngayon ang salat at kapos saan? Kapayapaan. Katahimikan sa sarili. Salat saan? Pagmamahal. Salat sa respeto. Salat yan sa katarungan. Yan ang tatawag nating spiritual poverty. Salat sa kaibigan kasi mayaman ka nga, wala ka namang kaibigan. Naku, kawawa ka naman noon. Kaya nga ang hamon ni Cardinal John kanina, sana tayo rin umabot, no? Para siguro yumaman tayo spiritually. Huwag tayo maging madamot. Correct. Yan ay mukha ng kadamutan. Yung mga taong hindi marunong magbigay at madadamot, ito yung mga taong hindi nagiging maligaya. Father, yan ang gospel kahapon, kung maalala mo. The measure you give will be measured out to you. Alam mo, Father, so if you are generous, God will be generous to you and more. May nagtanong sa akin, Father, hanggang kailan ako magiging generous sa kapwa? Ang sagot ko, pag tumigil na ang Panginoon ng pagiging generous sa iyo, saka ka tumigil. Hindi naman titigil ang Panginoon Dahil hindi po nauubos, hindi natatapos ang kabutihan ng Diyos. Exactly. Sabi natin na we count our blessings, no? Number one, yung punta tayo sa una, materially blessed. And we should count our blessings, including the material things that we have. But let us not forget, we are blessed to become a blessing. At the best blessing ever
is to have Christ in the Holy Eucharist. And meaning to say, Oo. if we have Christ, no, we should Christ not in you, Christ in us. Yes. Oo. And we must not only enjoy Christ in Mhm. us, we must bring and share Christ to others. Yun yung tinatawag, may kaibigan ako, sabi niya, the best way daw to be grateful is to be generous. Ay, napakaganda The niyan. best way to be grateful is to be Oo. generous. Oo. Kita niyo po, no? Magmula tayo sa material na bagay. Hindi naman masama na magkaroon tayo ng material na biyaya, di ba? Lalo na kung pinagtrabahuhan mo mabuti yan. At saka, Hindi mo ninakaw yan. Oo, tama ka. Pero Father, hindi lamang tayo dapat maging generous sa material things. Like for example, are we generous with time? Kung Yes. minsan wala tayong panahon sa kapwa, wala tayong panahon sa magulang, Pamilya. sa anak, sa pamilya, sa kaibigan, sa mga nangangailangan, wala tayong panahon. I simply have no time. Pero hindi naman maubusan ng time sa Gadgets. sa Facebook, maganda yan. Oy, pinag-usapan natin kahalagahan ng social media. Opo. Oo. But Importante. they should not take the place of communion. Yan. Yun ang Dapat tinuturo hindi dyan. ito maging dahilan para masira Oo. ang isang magandang pagsasama, Pagkawatak-watak. relasyon, Oo. di ba? Kaya material things importante. Mm-mm. Kung ito'y nakuha natin sa tamang paraan at ito ay ginagamit natin sa tamang dahilan. Correct. No? At pangalawa, yung spiritual poverty naman, no? Tandaan natin na sabi nyo nga po, meron pang mas mahalaga. No, meron pang mas mahalaga sa mga material na bagay na nauubos at natatapos. No, Oo. tandaan natin, no, masarap matulog ng maligaya dahil marami tayong material things, pero mas masarap matulog ng nakapagpaligaya. Na ang ating tatandaan lagi, anong saya ng puso kung ang kayamanan nito ay si Kristo. Naku, Father, parang gusto na kita i-canonize, Father. Parang there is more joy in Tapusin giving. muna natin itong IEC. Oo nga, no? There is more joy in giving, mga kapatid, Oh, no? my. Talagang apaw na apaw po ang biyaya natin, Father. Praise the Lord. Oo. 6 na araw, punong-puno ng biyaya. Hindi lamang po, kahit na tayo ay hindi nakapunta talaga sa Cebu, tayo naman po ay blessed na blessed din sa mga ini-share nila at ibinahagi nila sa atin. Oo. Kaya mga kapanalig, Huwag kayong mawawala, ha? Huwag Father kayong, Lino, Diyos ko sapagkat po. patuloy ang ating pagnamnam. Ayun, ang ganda yung sinabi, namnam. Namnam yung mga aral, yung mga katekisis, yung mga testimony, at huwag kayong mag-alala. Ihahatid namin ang lahat ng ito sa inyo sa ating programang Eye on IEC. Nagbabalik po tayo muli sa ating programang Eye on IEC. Ngayon, Father Hans, talang ituloy na natin yung pagbabahagi ng mga ninanamnam natin kanina pa. Pero Father, mga kapanalig, bago tayo magpatuloy, update naman tayo sa prosesyong nagaganap, Father, sa Cebu. No? Sabi po nila, yung unang bahagi daw po ng prosesyon ay nakarating na sa Plaza Independencia. Kung di pa ako nagkakamali, no? Nakarating na rin po. Talagang, naku, halos 1 oras nga naman talaga. Oh, pero kahit na 1 oras, lahat sila ay natutuwa. Siyempre naman, Dala-dala Father. nilang kandila sapagkat Yes. alam nila ito is an act of faith and worship of the Blessed Sacrament. Naku, ipagpatuloy. Kita mo, magkakaiba-iba po, no? Na ang dami-dami. Oo. May kaugnayan sa susunod na topic natin. Sige nga, Father Ituloy Hans. na natin yung Yes, kanyang oo. talk. Pero by Oo. this time, mga kapatid, Mhm. yung pangalawang catechesis na po, ito nga po yung ibinigay ni Eminence Oswald Cardinal Gracias. Pero dahil wala siya, no? Ito po ay binigay ni Archbishop Jala of Shillong Archdiocese sa India. India po yan. Siya po ang kumatawan. Kumatawan kay Cardinal Gracias. No? Father, puntahan na po natin. Ang kanyang topic po, mga kapanalig, sa second catechesis ay The Eucharist in the Church's Dialogue with Religions. Pinag-uusapan na po nito ang dialogue, pakikipag-usap, no, sa iba't ibang relihiyon. Pero Father Hans, napakaganda. Kasi dito sa topic na itong The Eucharist in the Church's Dialogue with Religions, ang hinighlight niya is ang role ng food o pagkain Yun nga, sa Father. interreligious dialogue. Talaga, parang unique, no? Unique, Kakaiba oo. ito, religion and yet
sa pagkain siya sumentro. Ano ba ang sinabi niya, Father Hans? Una, sabi po ni Cardinal Gracias, ito yung binahagi nga niya, the importance of food sustains us. No? Food has physical and social value. Ano ba yung, siyempre, well, alam po natin lahat yan. Mahalaga ang pagkain. Kitang-kita naman yan. Sa katawan ko pa lang, di ba? Ang kahalagahan ng pagkain. No? Yung iba, ganadong-ganado talaga. Pero hindi lang ito tungkol sa gana. Kundi yung, ano ba yung biyaya ng pagkain. Ito na naman talaga yung sasabihin ng mga magulang natin, bata pa lang tayo, kumain ng tama, kumain ng mabuti, para tayo ay maging malusog at malakas. Oo. Basic. Ngayon, yes. At kasi ang gusto niyang idagdag dito, food also has deep spiritual value. Hindi lang pala physical Hindi lang value. physical. Ito nga, may social value, may spiritual value. Halimbawa, Sige po. binigyan din dung sa talk ni Cardinal Oswald, na binigay naman ni Archbishop Jala, Opo. na yung pagkain, eating together promotes unity. Di ba meron tayo dito sa Pilipinas yung kuminsan yung nandito lahat yung pagkain, tapos sabay-sabay na kamay pa nga Boodle fight. Ayun, yun. Yan ang uso sa mga kabataan. So, yung makaka-relate tayo dito sapagkat this is a sign iisa tayo. Pero Father, may kaugnayan siya sa talk din ni Cardinal Tagle kahapon. Namely? Nyo, yung meal time, no? Meal time must be a family time. Uy, nasa newspaper yan, hinighlight niya yan. Talaga? Cardinal Tagle emphasizes the value of the family having meals together. Diba? Yung kahalagahan po dahil nga, food, no? Sabi dito kanina, ay food is a symbol of communion. Diba? Siyempre, pag masarap kumain mag-isa. Minsan, may pagkakataon na kumakain tayo mag-isa. Una, matipid. Diba? Maraming palibre, no? Iba gusto palibre. Pangalawa, medyo kaya natin magmadali kasi pag may kasama ka na medyo mabagal-bagal, aantayin mo rin. Pero, wala nang sasarap at sasaya pa na ikaw ay kumain ng may kasama. Kasalo. At may kasalo. Oo. Diba, Kung minsan, sasabihin mo pa, uy, wala na ako, meron ka pa, pengin naman konti niyan. Oo. Diyan papasok ang social dimension. Solidarity. Sharing. Sharing, Diba? oo. Kaya, Lalo na sa pagkaing ito, dapat mawala yung pagiging madamot o self-centered. Ito pa. Alam mo yung mga sa Chinese, pagka kumakain sila, ibang kultura yan. mas maganda yung sa halip na kumuha ka, may magbibigay sa'yo. Hindi ka kukuha. Mag-aantay ka. May magbibigay sa'yo. Pero siguro may automatic yun dahil hindi na sila, dahil alam nila na may magbibigay. Meron silang mindset, may magbibigay. Siguro maganda alam nila yun. Lalo sa mga may edad na, uunahin nila yon o mga nakatatanda, bibigyan. Parang napakaganda po kapanalig ng mga kapanalig ng ganong pag-iisip. Yes. Sana ma-practice din natin yon na hindi tayo nawawala ng pag-asa. Dahil po alam natin na may magbibigay sa atin. Hindi mo kinakailangang mang-agaw. Hindi mo kinakailangan na kumuha ng hindi sa'yo at para sa'yo dahil alam mo na naniniwala ka na may magbibigay sa'yo. Tama. Chinese culture ba? Yes. At alam mo pa, sinasabi din ni Cardinal Gracias, the Eucharist is not exclusive. Ano pong ibig It sabihin, is open. Father? Katulad ng, di ba, sa ating kultura, pag tayo kumakain, may dumadaan ka, uy, halika kayo, kain muna. Uy, hindi, baka naman kayo, hindi, meron dito na pagkakasyahin natin ito. Kung naalala ko po, nasa seminaryo po kami, no? Kasi merong araw na talagang share, ay maghahanda kayo kasi may kapatiran yan no? Yan, so maghahanda, may mga magluluto. Pero pag para doon sa mga kapatiran na medyo kinulang ang budget, makikita mo sila pag-gala-gala, paikot-ikot at sa likod may tinidor. At alam mo dito sa hihingi yan no? Sa Pilipinas, hindi lamang yung inimbita mo ang makikinabang sa pagkain, pati yung kanilang pamilya makikinabang din dahil may dalang mga bags, supot, merong pabaon, kukuha. Ito gusto ni tata ito gusto ni nanay ito para sa aso na ito. Ay, naku naman, pati ang aso meron pa rin. Pero ang maganda dyan, walang itinataboy. Correct ka dyan. Walang hinihindihan. Ang mga Pilipino, well,
hindi naman yung sa pagpapanggap lang, pero we are just trying to be generous din. Yes. Kaya nga pag may lumalapit, sige, kain kayo. Yeah. Isama mo siya. The Eucharist is open to all, Not exclusive. not exclusive. Diba? Oo. Nakakatuwa po yan. Oo. Kayo na, Father, may pinunto po kayo tungkol po sa tradisyon ng mga Chinese, tungkol sa pagkain. Nagbigay din siya ng halimbawa. Tungkol naman ito sa tradisyon, ito ay Hindu tradition. Ano Hindus. naman yun? Ano naman yun? Oo. Sabi niya, para daw sa mga Hindu, ang pagkain daw po ay talagang tinatrato nila ng may paggalang. Aba, oo. Well, alam na po natin na sa lahat naman, yan ang tinuturo ng mga matatanda, lalo na magulang natin. Kaya diba, nagagalit kapag tayo lalo na ngayon, Father. Tana naman po, no? Pag andyan na yung pagkain, ako, dyan magagalit ang magulang, di ba? At teka muna. Huwag na manonood ng TV. Diba? Bago kumain, magdadasal O yan. muna. Yan ang pinakamataas na tanda ng paggalang. Yes, din. oo. Yung pagbibigay mo ng pasasalamat at pagbabasbas sa pagkain. Sabi niya lang. Tapos sabi daw, sa Hindus daw, sabi na excessive eating is a sin. Bakit kaya sinabi yun, Father? Kasi pagkain mo ng sobra-sobra, paano naman yung nakukulangan? Huwag mong sarili lang isipin. At saka hindi maganda yon. Oo. So, hindi maganda sa katawan yon. Sa katawan. Oo. At sa kalooban. Correct. Diba? Oo, Dalawa oo. yan, no? At sabi niya, the act of eating is a union. Napakaganda sinabi, the act of eating is a union. Di parang yung Eucharist, Oo. the act of receiving the Lord is a communion, Yes. solidarity, nag-iisa. Kaya ayan, maraming mga values na present sa Eucharist, sabi ni Cardinal Gracias, no? Sabi niya kanina, Eucharist through the Paschal Mystery, and it is firmly rooted with our relationship with God, yung Eucharistia daw, and we build bridges of communion Aba, sa banal na misa, at higit sa lahat pang huli, no, mga kapatid, friendship and dialogue. Ay, Nabubuo oo. yan. Kaya yung sa pagkain, hindi ka lamang subo ng subo, nagkakaroon ka ng dialogue. Remember sa Emmaus Walk, nandun sila sa breaking of the bread, ha? Merong usapan. Yung Emmaus Walk, Father, di ba, Father, no? Parang tungkol sa patotoo yan eh. Yes. Kinukwento yung nangyari. Oo, Kaya pumunta na tayo dun sa patotoo, dun sa kwento ng buhay ng ating nag-share. Sige nga, Father. Testimony na tayo, Father. Okay, sige. Ito na po mga kapanalig, ang kaya na po nating inaabangan na patotoo ng isa nating kababayan. Siya po ay si Miss Georgia Maggie Cogtas. Isa po siya ay dati siyang, sabi ko nga, scavenger, na youngest sa 7 magkakapatid. Ang buong pamilya niya po ay kumakain lamang ng 1 o 2 beses sa isang araw noon. Talaga? Hindi pa masustansyang pagkain yun, Father. Pag sinabi natin na kumakain, hindi pa masustansya, Father. At nung 8 years old po siya, doon siya nagsimulang magbasura o maging scavenger sa mga kalsada, dam sites, at sa mga construction areas. At noong 2010, nabigyan po siya ng scholarship ng Dilaab Foundation. At saka, Father, hindi ba sinare din niya na isa sa mga requirements nitong foundation na ito ay mag-outreach naman sa street children. At ito nga kanyang ginawa hanggang makilala niya itong si Edison na may physical disability. Ikwento mo naman itong si Edison. At dahil kay Edison, mga kapanalig, nagbago ang pananaw ni Maggie. No? Paano Dahil sabi nangyari niya, yan? Nung una daw, galit na galit siya sa kanyang mga kamay dahil pasmado yung kamay niya. At siguro dahil ito nga rin yung ginagamit niya na paghahalukay ng basura. Pero nung nakilala niya itong si Edison, natanggap niya. No? Si Edison tanggap niya ang kakulangan, ang kapintasan niya. Siguro para bang feeling ko ako ay kawawa, feeling ko ako ay mahirap, yung pala meron pang mas kawawa. Meron pang mas mahirap. Napakaganda ng Diba? eye-opener sa kanya yon. Totoo po, Father. Kaya naman, ang ending ng kanyang pagbabahagi ay yung kanyang realization na kinote niya po, no? Ang walang iba kundi si Pope Benedict XVI. Father, yung basahin niyo sinabi po yung ni quotation niya. ito po, napakaganda po nito. Ayon po kay Pope Benedict XVI, God is so great that He can become small. God is so powerful that He can make Himself vulnerable and come to us as a defenseless child so that we can love Him.
Napakaganda. Father, ito yung tema ng Santo Niño. Yes. Bakit siya naging niño? So that he became small so we can love him. Talagang the humility of God. Mm-mm. Kaya naman, mga kapanalig, itong si Maggie, ang ending ng buhay niya, siya po ay naglingkod na sa mga bata, sa mga kabataan. No? Inalay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa mga bata. Oo. Kaya Father, sa puntong ito ay magpasalamat muli tayo sa Papagdasal Panginoon tayo Diyos nito, sa Father. mga kaganapang ito. Okay? Diba? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na mahabagin, lubhang pinagyayaman mo ang aming kaalaman at pagmamahal sa banal na Eukaristiya sa pamamagitan ng mga aral at mga patotoo na pinadala mo upang lalong buksan ang aming isipan, puso at damdamin sa mga gawaing iniaatang mo sa amin. Hari nawa na ang mga ito hindi lamang maging aral sa aming isipan, kung hindi magtulak sa amin na isabuhay ang mga aral na ito, lalong-lalo na sa pagtulong, pagdamay, pakikiisa sa aming kapwa, sa mga dukha, sa mga mahihirap, sa mga inaapi, sa mga tinatawag naming marginalized. Lord, patuloy mo pong pagpalain ang IEC at nawa, maging bukas kami sa iyong biyaya sa pamamagitan ng pagmamahal namin sa banal na Eukaristiyang walang iba kung hindi ang iyong bugtong na anak, si Jesucristo, ang tinapay na nagbibigay buhay ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Father, napakabilis ng oras. Ay, sinabi Father. mo. Oo, Punong-puno ang ka-anim na araw na ito, Father, ng mga talakayan at ang mga natutunan po natin, Father. Kaya naman, nagpapasalamat tayo ulit sa ating mga kapanalig na tumutok po at sumubaybay ng ating programa na ito. Kaya, Father, anyanyahan niyo po ulit sila, Father. Huwag po kayo mawawala sa mga sumusunod na araw sa ating IEC. Ito po ang inyong lingkod, Father Lino Nicasio, SVD. At ako naman po, si Father Hans Magdurulang. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at nag-aanyaya bukas po ulit dito sa aming programang Eye on IEC. Made life-giving, you are. TV Maria, umaakay sa kaganapan ng buhay.